ay nagpagkakaloob sa inyo, especially with this day of blessing, day of offering. Pero ang dahilan talaga nito, Lord, dahil pinagpapalan po kami, pinalalakas niyo po kami. At sa lahat, inilagay niyo po sa aming mga puso ang Espiritu Ama ng pagbibigay, Espiritu o Diyos ng pag-offer sa lahat sa inyong gawain. Kaya natin, Lord, ang mga pagkain ito, pagpalain po, linisin, Panginoon, at madala sa tama po, Panginoon, especially dito po sa house of God, may makain din, at ilang mga nakatira, may mga mapagsaluhan din po. Alam namin, O Diyos, na sa bawat pagbibigay, pag-offer po namin, hindi nakikita niyo po ang mga bagay na ito, Ama, ay napakahalaga po sa inyo. I pray, Lord, sa lahat naman na nakikibahagi po dito, palayan po, O Diyos, ibalik niyo pong sip-sip, liglig at umaapaw. At sa diretsyon namin, Panginoon, pakikinig na niyo sa litang banal. Kausapin niyo po kami as we have this another lesson, another team, Panginoon. I-bless niyo po ito, Panginoon, for the whole month of February. Ma-challenge po kami, Panginoon, that this service, Ama, that we have for you, ay makita po namin the very significant of this, especially, Lord, with this service of love. Salamat po, Diyos, guide your humble servant. You see, Lord, we give him a double portion of your anointing and wisdom as well, Lord God. I pray, especially your word, anoint your word, so God, that will be preached in our midst. And once again, Lord God, we bring back to you all honor, power, praises in the name of our God, in Jesus' name. Amen. So, reading the book of Revelation, chapter 1, verse 1 to 7. Okay, kasi yan lang. So, the angel of the church of Ephesus write, this thing says, he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those, say they are apostles and are not, and have found them liars, and you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. That you have left your first love. Yan yung ating tatalakayin. So remember therefore from whence you have fallen. Repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove the lampstand from each place unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him that overcomes, I will give it to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So this is a very timely message, mga kapatid. I pray to God, dito po tayo dinadala ng Lord sa ganitong mga mensahe, especially in these last days. So, purihin ng Lord, mga kapatid, you may be seated. Alam ko, malamig, mga kapatid, kaya pag-usapan natin ang pagod. Ito yung pinakapamagat po natin. Back to the beginning. Back to the beginning. Balik tayo sa simula. Back to the basic. So, dapat makita po natin yun when we started serving the Lord our God. Ano po yung ating pinaka-passion? Ano po yung ating pinaka-reason? What is the rationale about serving the Lord our God? So with this, the first part is rekindling the first love. Pag-apuin po natin yung una nating pag-ibig. Everyone of us, mga kapatid, no doubt, tumitibok ang puso po natin. Sa pagtibok ng puso po natin, kasama po dyan, na tayo talaga'y naging laban. Tayo talaga'y nagmamahal. Sa Greek po, pero kung tawagin, ito naman po yung pag-ibig natin saan? Pag-ibig natin sa ating mga pamilya. We call this the protective love. But the last part, mga kapatid, is the agape love. What we call yung pinaka-highest form of love. Ito yung pag-ibig natin sa ating Diyos na buhay. Ang pag-ibig ng
po sa atin. So itong tatlong nasa ilalim na huli kong binanggit mga kapatid, which is the agape love, lahat po yan ay nasa ilalim. At kung wala po ang pag-ibig ng agape love sa atin, mahirap kong intindihin ang lahat ng pag-ibig na nararamdaman po natin. And exactly this is the basic message of the text that we've read, particularly dito po sa Church of Ephesus. Meron po silang pag-ibig at yun po yung first love kung tawagin. But the problem, ito po mga kapatid, ay iniwan po nila. So this first love ay binaliwala po nila. Kaya ang ating tema o ating pamagat at aakuin po natin muli yung pag-ibig. Pero meron po yung mga aral at meron din po yung tinatawag na proseso para mas makita po natin na bakit nawawala ang pag-ibig ng tao o yung unang pag-ibig ng tao, bakit ang pag-ibig ng tao ay natatabunan o na diniskaril, bakit ang mga bagay na ito ay lumilipat at parang bagang hindi mo na maramdaman. Okay? So we have here the story, mga kapatid. Sabi ng Bible na binasa po natin, there is here a church called the Church of Ephesus. So, okay, tignan po natin ang laman nito. First one. Ayan, sabi ng Bible. The first question, the first thing, when good churches grow cold. Pag ang isang maayos at mabuting iglesia ay, ano tawag dito? Lumamig. At ito ay nakikita po natin sa maraming mga Kristiyano at maraming mga iglesia, especially in these last days. Ang totoo, mga kapatid, hindi na pinag-uusapan dito madalas ang attendance, hindi na pinag-uusapan dito ang ministry, hindi pinag-uusapan dito ang mga ginagawa sa Panginoon. Ang pinag-uusapan po dito ay gaano nag-grow ang iyong buhay bilang mananampalataya at ito ba ay dumadating sa punto na naglalamig? Okay? So, the first thing we have to understand, sabi diyan, di ba? No. So, you can be right in doctrine, easy in ministry, and still be wrong in devotion. So, ito yung isa sa dapat natin mapansin. When good churches grow cold, pwede tayong nasa tamang doktrina, nasa tamang aral, nasa tama lahat ng ating napakikinggan, tayo gumagawa sa Panginoon, tayo busy sa kaharian ng ating Diyos sa buhay. Tayo ay nagministeryo, tayo ay umaatin sa gawain ng ating Panginoon. Lahat po yun ay mabubuti, lahat po yun ay maiinam. But the problem, mga kapatid, yung pangatlo po, mga kapatid, bakit? And still be in wrong devotion. Di ba? Bakit? Marami sa mga Kristiyano ngayon nandyan sa estadong ganyan. Kaya mahirap po rin silang sawayin kasi umaatin, kasi gumagawa. But you have to check your devotion. Kailan at ilang beses natin pinakausap ang Lord? Ilang beses tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon? Nawalan din po ang Ephesus, mga kapatid. Ito po yung church na matino naman talaga. Hindi po siya heretic kung tawagin. Ang church na ito ay very successful. Pinagpala sila when it comes to material. Pinagpala po sila when it comes to discipline. Medyo disiplinado yung mga kapatiran po dito. At meron silang tamang doktrina. Tawag po doon the Orthodox Church. Pag sinabi po Orthodox Church, ito yung tumatangan sa mga tamang doktrina, tamang aral, tamang pamumuhay, na ayon sa salita ng ating Panginoon. So yan yung church ng Ephesus. Hindi po sila basta-basta ang simbahan. Pangalawa, ang simbahan po ito, mga kapatid, kung mapapansin niyo po, may naging problema po silang mabigat. That's why isa sila sa kinote ng ating Panginoon. Dito sa Revelation na binasa natin, may 7 simbahan po dyan na binanggit eh. May ganyan-ganyan po silang problema. Ito lang po yung inunan ng ating Panginoon o sinunan ni John the Divine para paalalahanan ating kanya. Kasi naging status ko lang yung kanilang malagayan
devotion sa ating Panginoon. So yung passage na ito, mga kapatid, una po nitong kinumpronta na okay naman ang katotohanan. Kaya lang, mag-ingat kayo dahil baka may nami-miss tayo kahit tangan natin ang katotohanan. Kaya nga, you can be in the right doctrine. You know, the doctrine, mga kapatid, pag the end of the day, ang nagiging problema po natin madalas, may mali po tayong devotion. Unlike sa iba pong mga tao, sa ibang mga religion, sila naman po, makikita nyo, they are truly devoted sa kanilang Diyos, sa kanilang ministry, yung passion po nila, they offer mga gifts, lahat. Kaya lang, sabi ni St. Paul, sila naman ay napunta sa maling doktrina. Tayo naman napunta sa tamang aral, ang naging problema naman natin, mali yung ating mga naging devotion. Secondly, mga kapatid, when we talk to the background of this church, ang city po ng Ephesus, mga kapatid, ay major commercial po ito during their time. Etong city of Ephesus na ito, maganda yung political status nila. Ano pa? Meron silang religious center doon sa Asia Minor. Dito sa Asia Minor na ito, isa to sa mga kilalang bansa o kilalang lugar, mga kapatid, para magkaroon ng magandang maayos sa pamumuhay. Ang Asia Minor ngayon ay Asia Minor ngayon ay Turkey. Okay? Yan yung Asia Minor. So, pinalitan na lang yung pangalan, pero nandyan yung mga churches na yan, mga kapatid. Nandyan yung tahanan o yung home of the temple of Artemis o si Diana kung tawagin. At ito na to, isa yan sa tinutukoy na 7 wonders of the ancient world. Maganda po yan eh. Actually, si Diana, nung binuksan po yung pinakatela niyan, to give you the siguro parang additional information, nilabas ang statwa niyan, ang mga tao, tumalakpak po sila ng 2 oras. Walang ito, dahil pa yung bini, mga kapatid. Di ba, 2 oras. Palakpakan sila, dahil pa, mga kapatid, yung sex bar. Ganun katindi, ganun ka-devoted po sila sa idolatry. Ayan na nga po, saturated po sila ng idolatry. At yung isa dito, mga kapatid, nagganap ang immorality. Okay? Yung immoralidad na buhay. Bakit? Kasi nga naman, meron sila, alam mo yun, yung Diyos-Diyosan nila sa Diana, nagkakasoblab. Akala nila, mga kapatid, yun yung pag-ibig, nagkaroon sila ng misinterpretation of that word na pag-ibig. Okay? Akala nila erotic lagi yung pag-ibig. Kaya hindi malayo naniniwala kung sinadya ko ng Panginoon na itapat. Okay? Itapat ang sulat sa Ephesus when it comes to love. Alam niyo bakit? Kasi na dahil isa sa sentro dyan, yung immorality, yun yung wrong perception about love. The next one, meron pa po dyan yung tinatawag na emperor worship. Dito sa emperor worship, sino yung mga emperor during that time? Sinasamba po nila yung mga taong iyon. Okay? Now, ang church ng Ephesus ay naitayo po siya sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Sa Acts chapter 19, mababasa po natin yan. Dahil si Pablo ay isang misyonero, etong si St. Paul, iniiwan niya yung church at eto po, mga kapatid, ay pinagpatuloy ni Timothy. Siya yung nag-shepherd po doon, siya yung nag-pastor po doon. The later part, ginamit naman si John the Divine para sulatan po yung bayan nito na magbigay ng paalala, magbigay ng, instruction, babala, lahat na para sa church na Ephesus. Okay? Then, ano ba meron po dito? Ang church na ito, mga kapatid, meron po sila strong biblical teaching. Hindi sila basta-basta, marunong sila. In fact, mga kapatid, during ancient time, ang mga tao po noon, sabihin na natin, sinusukat din nila kung sino yung nakakasalamuha nila. Kasi, under po sila, bagamat ng Roman Empire, but the knowledge and the culture of the Greeks ay nasa kanila po. At isa sa mga kultura ng Griego, talagang matitindi po yung isip nila, matatalino, mahuhusay. Kaya hindi po sila basta-basta. Siguro sa
Sa panahon natin, mga professionals talagang tawag po dyan. Okay? Now, meron sila apostolic foundation and the long spiritual heritage. Ibig sabihin, nakatanim o nakaugat talaga sila sa kanilang malalim na pananampalataya when it comes to the right doctrine. So, walang problema kung tutuusin sa kanila. But this is the problem, mga kapatid. Tingnan natin. Why? Because spiritual history does not guarantee present spiritual vitality. Okay? Ulitin ko ha. Bagamat sila'y ganon katindi, hindi nagagarantiya yun na yung isang Kristiyano o yung Church ng Ephesus ay matindi na o matibay na. Bakit? Kung dahil yung babalikan po natin doon sa una, meron silang naiwan o nagkamali po sila sa isang bagay, mga kapatid. Yung pinakamahalaga ang nakalimutan po nila. That's why spiritual vitality is very important. At lalo na po sa ating bilang mga mananampalataya. See, alam ko dito ang ilang mga kabataan, dito na lumaki, ang ilang mga nanay, dito na umugat, mga kapatid. Ang ilan, tumagal na talaga ng ilang taon na. Ang iba naman ay nagpapasimula pa. But it doesn't guarantee us na tayo dahil matagal na sa paglilingkod ay mangibay na. At totoo, marami akong nakitang tumagal lang sa panahon, tumagal lang sa taon, pero hindi mamibay sa kanilang palataya. Hindi mamibay sa paglilingkod o sa relasyon sa ating Diyos sa buhay. At yan yung isa sa mga dapat natin makita. Nasaan ba ako sa aking paglilingkod? Ano ba yung sitwasyon ko sa aking paglilingkod? Okay? The next thing that we have to understand. Number 2. Christ set the scripture. Ano po yung sinabi niya? The Lord who walks among His church. The Lord who walks among His church. Ano nakalagay? Sabi ng Revelation, these days says He who holds the seven stars in His right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstand. Sa tignan niyo maligay, mga kapatid, our first lesson. Christ set the scripture. This is the Lord Jesus who walks among the church. Now, when we read chapter 1 of the book of Revelation, makikita niyo yung background po yan. Tapos pagdating sa istorya sa 2 hanggang 3, yan na po yung 7 churches. Pero isa sa mga gusto ko dito, mga kapatid, bagamat ang iglesia nito ay may sablay, dahil naman sa kanila pong pagpupursige rin, dahil sa kanila naman na kahit na dumadating, hindi sila bumibitiw at kumakawala, sinasamahan pa rin sila ng Panginoon. Church, this is given. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Tama? Lahat tayo mayroong mga labanan. Lahat tayo, mga kapatid, somehow, sa ibang panahon o sa ibang labanan, tayo nananalo, sa iba naman tayo bumabagsak. But the promise of the Lord, mga kapatid, still stand. Ano yung sabi niya? Tumatayo pa rin siya sa gitna po natin. Ang mahalaga doon, huwag kang lalayo, huwag kang bibili, huwag kang aayaw, huwag mong ibibig ang Panginoong pananampalataya. Naintindihan niyo po? Bakit? Sa ganong kalagayan, patutunayan ng Diyos, kasama mo siya. Amen? Yun yung pinakamahalaga na gusto kong sabihin sa inyo. Ano man ang iyong struggle ngayon, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, although baka sabihin natin meron tayong wrong devotion, wala akong problema doon, mga kapatid, o hindi sasabihin wala problema, kundi makita pa rin natin na ang Diyos ay nandiyan pa rin sa atin, basta huwag ka lang bibitiw. Nakukuha niyo? Kaya ang pangako nito ay dapat hinahawakan po natin. Dahil mismo ang Panginoon sinabi niya, this thing says He, who holds the 7 stars in His right hand, who walks in the midst, nasa gitna siya, mga kapatid, ng church. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, huwag kayong aayaw, huwag kayong i-give up. Wala naman talaga dito, sabihin natin, na napakalakas. Tayo ay humuhugot lang, humihingi lang ng lakas sa ating Panginoon.
At ang mahalaga doon, mga kapatid, hindi tayo bumibitiw. Kahit minsan bumabagsak tayo, kahit minsan nahirapan tayo, basta wag mo lang iiwan ang iyong paglilingkod, wag mo lang iiwan ang iyong unang pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil ka makikita mo, masisindihan muli ang apoy, dahil akas muli yung apoy at magpapatuloy kang malakas sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen? Yan ba kayo? Actually, halos wala pa akong tulog. Sa mga pahinalamunan ko, tapos galing pa kami field trip, nakaraan, pa ako tutulog halos. Pero, ministry ko, kailangan natin gawin. Tuloy-tuloy tayo sa ating paglilingkod. Prayer ko na lang, natapos ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, ano ibig sabihin po nun? First one, sabi ng Bible, Christ holds the church. Christ holds the church. No matter what, mga kapatid, no matter what will happen, what will be the outcome, tandaan nyo, dahil ang church ay body at ang head po natin, which is the Lord Jesus Christ, hawak pa rin tayo ng ating Panginoon. Alam nyo, minsan ito nakakalungkot po sa maraming Christians. Yung yun na nga lang kumakapit sa inyo, lumalayo ka pa sa Panginoon. Minsan, ayun na nga lang, katawan tayo na Lord, babaklas ka pa, aalis ka pa, i-touch ka pa, yun yung medyo nakakalungkot po eh. Alam ng Lord, may mga struggles po tayo, mga kapatid. Alam ng ating Panginoon, may matitindi tayo mga labanan. Pero tandaan mo, kahit nasa kapal tayo ng ating Panginoon, hindi ko mapapahamak ka. Yan ang tatandaan nyo. Hanggang nasa kamay tayo ng Lord, basta wag kang aalis lang. Hanggang nasa kamay ka ng Lord, marami sa amin na sabi, Lord, pagod na ako, nahihirapan na ako, ang dami namin problema, ang dami namin mga issue sa buhay, ang daming finances na kailangan, ang dami, yung asawa ko may sakit, yung anak ko may sakit, ang dami nating mga pinagdadaanan. Tandaan mo yung pangako ito, nasa iyo pa rin ang Diyos, nasa gitna pa ang Diyos, hawak pa rin ang Diyos sa buhay mo, nasa Panginoon na yan, basta magpapilitin. Amen? Yan ang totoong sinasabi ng Lord dito. Okay? Ano ibig sabihin nun? Una, Christ walks among the churches. Lakad yan, lakad lang, sige lang, tuloy-tuloy lang. Alam ko, nabibigatan ka minsan, alam ng Lord, nabibigatan ka. Pero hindi mo alam, kasama ka ng Lord, kasama mo ang Lord araw-araw. Nakita niyo yung footprints in the sun. Wala naman sa Bible yung kwentong yun. Pero yung isa, una, lakad siya. Apat pa yung paa. O dalawang pares, sabi niya, wow, sarap maglakad Lord, nagulat siya. Lord, iniwan mo na ako, Panginoon, mag-isa na lang, yung pares na nakikita ko. Sabi ng Lord, hindi mo pa kaya, ang paa ko yan. Binibit-bit na kita, di mo lang alam. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Minsan natatabunan tayo, dami natin mga reklamo, dami natin mga nasya na sa buhay, dami natin mga problema sa buhay. Akala mo, ginibab ka na ng Lord, akala mo, iniwan ka na ng Lord. Hindi, kasama o minsan, binubuhat ka na ng Panginoon. Amen? At dapat lang sa atin, makita natin na ang Diyos, napatay mo yung apoy, ang Lord kaya po yan, ibalik po sa atin. Basta huwag kayong kitip up, huwag kayong aayaw. Ako encourage ko sa inyo, pag mabibigat problema ninyo, silent lang kayo mga kapatid, silent lang kayo. Huwag nyo nga, yung iba nakikita ko, post ng post sa Facebook, ang bigat ng problema ko, bigat ng problema. Mas maganda yung post, kahit mabigat problema ko, may Diyos ako, hindi kami pinapabayaan. Bakit kayo namin magpapasakyo, mag-encourage ka. Baka gagamitin pa ng Diyos kang mga trahedya o kaya bigat na nangyayari sa iyo, baka gamitin pa yung mag-solve. Paano tayo magsusolve? Kung doon pa lang makikita sa iyo, ito Christian, puro ng problema, di ikaw man mag-Christian. Pero sasabihin mo, ito, di, kasama mo ang Diyos. Meron kaming bayanin, nabulat mo sa kinuha, ang Diyos umilos, yung sakit mo anak mo, bigla na lang nawala. Diba? Problema mo sa school, magpapasyon na ngayon, daming bayarin. Abay, nagulat ako, bakit? Wala nang bayarin. Hindi natin alam kung paano nililos ang Diyos. Amen? Naintindihan niyo po? Ayun nga, tignan niyo. Actually, bagong bili yan. Napag-pray na ba yan? Di ba? O napag-pray na yan. Ayaw na natin mag-laptop kasi una, hindi sa atin yung laptop. Ngayon, bumili tayo ng computer. Di ba kung magkano bili ka? Nasa 20,000 yata yan, no? Nasaan? 16 lang ba? Pero at least meron na tayo. So, nag-uunti-unti tayo. Ako yung tinatanong ko, sabi ko, Lord, saan ba kami kukuha ng pera? Wala. Saan ba tayo kukuha ng pera?
hindi pa nag-aabot si Pal. Siguro pag nag-upload to, tapos nakakuha ito ng akam, hindi mas maganda. Ba't akam? Akam talaga gusto. Ang sa mahalaga no, wag kang bibitiw. Lakad na. Pastor, ang hirap, lubak-lubak. Lakad pa rin. Pastor, may kumuloy na po ito. Lakad pa rin, huwag kang aayaw. Pastor, pataas na po ito. Lakad pa rin, huwag kang bibitaw. Pastor, ang hirap na talaga, daming hindrances. Lakad pa rin. Kasama mo kasi ang Diyos. Amen? Next. Pangalawa. Why? Because Christ evaluates His church not by appearance of reputation, but by spiritual reality. Doon tayo tinitingnan ng Lord. See? Hindi niya nga tinitingnan. Pinagdadaanan mo, anong pinagdadaanan natin. Tinitingnan niya kung paano ka dumadaan mo sa mabibigat. Nakukuha niyo po. Dahil sa mga ganong pinatutunayan ng Diyos, na kahit ano pa yan, kasama mo siya. Kaya evaluation sa atin ng Lord, hindi yung, ano siya, nakikita, may reputation siya. Pero tignan mo naman, mga background naman yung ating spiritual reality. Kaya ang mahalaga mo dito, ano man yung iyong dinadaanan, tuloy ka lang doon mo makikita, dito ako pinalalakas ng Lord. Kaya kayo, huwag na po kayo magtataka ng kapatid. Habang papalapit ang pagbabalik ng Lord, pabigat ang pabigat ng dinadanas natin. Bakit? Kinicheck na talaga tayo ng Lord kung hanggang sa dulo, hindi ka give up. Kung hanggang sa dulo, mga kapatid, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Nakukuha niyo po? Next, sa iba. Ano pa sabi niya? Recommendation. As a faithful works without fervent love. Okay. Now, hindi naman pinaliwala ng Lord ang mga nangyari o ginawa ng Ephesus Church o Ephesian Church. Tingnan natin yung 5. May 5 po dito na in-affirms ng Lord. Sabi niya ganun, and you have persevered. 2. Yan ba? I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Verse 3. And you have persevered, and have patience, and have labored for my name, or for my name's sake, and have not become weary. So, in-affirm yun ng ating Panginoon. Ano yung 5 yun? Una, the first one is their works. Active po sila sa ministry. See, baka makikita mo, ako yan, active ako sa ministry. Wala akong problema po doon. Maganda po yun, mga kapatid. So, ina-affirm niya ng Lord. Tandaan ninyo, sa bawat gawa po natin, sa bawat gawa ko, hindi yan pwedeng palampasin ng Diyos. Merong biyaya po dyan. Di isang luhang papatak o pawis na papatak, lahat po yan mga kapatid, may biyaya ng Lord. Yung mag-abot ka nga lang daw ng malamig na tubig sa isang manggagawa, malamig na tubig. Parang uminom po siya. Sabi ng Bible, mga kapatid, malaki reward doon sa langit. Ako tinitingnan, ba't kaya at malamig na tubig? Isipin niyo po yung panahon po nila sa desierto, mainit ang lugar. Para ikaw makapag-produce ng malamig na tubig, may iba pong gagawin. So, ibig sabihin, may effort na ginagawa. Wala naman po sila panoon maglalagay ng yelo. Sa akin, simple lang yun eh. So, anong ginagawa po nila? May parang po sila doon, mga kapatid, na pinapalamig. It's either yung balon po nila, kasi sa balon, malamig po yung tubig, may effort, kukuha sila doon, i-impact pa nila yun, I don't know kung paano. Pero yung word na yun, nag-i-read po sa akin yun. Bakit? Kasi may effort na ginagawa. Church, huwag mong babaliwalain ang ministry ginagawa mo sa Lord. Ina-affirm yan ng ating Panginoon. Yung paglapit mo, yung pagpunta mo sa church, lahat po yan pinipilan ng ating Diyos na buhay. Nagigets mo? Pangalawa, yung kanilang labor, which is the sacrificial service. Yes, meron kang activity sa ministry, you are active in the ministry, but also, yung labor na tinatanggap, may extra na rin tayong ginagawa. Ano po yun? Yung sacrificial service, tignan niya mga kapatid. Ito sa mga gumagawa, dito yan, gabi, Sabado, magsasacrifice, tapos linggo, maaga pa rin po. O kayo naman, alam ko, hirap kayo maligo kanina, tama?
Sino po nagdalian maligo? Ibig sabihin, hindi ka naligo. Hindi ka naligo? Ang hirap, di ba? Iinit ko pa ng tubig. Kung wala kang anong tawag doon, electric kettle. Di ba? Kung wala ka ng gasol. Dati, bata kami, talagang kahoy. Pag wala ka, tatamarin ka, anong gagawin mo? Yung unang buhos lang naman, ang malamig, iwasan mo. Pangalawang buhos, yung ilagay mo. Ganun lang teknik doon. Sabi nila, unang buhos lang malamig. Umiwas sa una. Alam niyo po, pag gano'n, malamig, ginagawa ko lang, pag buhos ng gano'n, wala nang magagawa. Iniisip ko na lang, swimming ako sa dagat na malamig. Sarap, sabi ko, sarap, pag nanginginig na ako. Bakit? Kasi pupunta ako ng gawain. Minsan, masasacrifice yung katawan mo. Masasacrifice yung pera mo, masasacrifice yung oras mo. Yan yung mga sacrificial service. Minsan sasabihin mo, ba't ko ba ito ginagawa? Ina-approve siya ng ating Panginoon. Sabi ko sa inyo, pagpunta niyo pa lang dito, binilang na ng Lord dyan eh. Namasahe ka, nagsuot ka, di ba? Ang ganda mo ngayon. Pakinggan mo, isa lang nag-amen. Malakas ang loob niya, mga kapatid. Purihin ang Lord. So, ano yan? Lalaban mo, pagladyahin mo, para sa gawain ng Lord. Wala namang mamibigay dito ng milk tea pag maganda sa mo eh. Tama? Para sa Diyos yan. Amen? Yung pormahan ko, mga kapatid. Pares kami ng gawin. Ano to? Wala akong isuot. Hanap ako doon. Wala nakaplano siya. Maganda yung mga damit na hindi na pinaplano siya. Next one. Patience. Endurance under pressure. Hindi lang yung nagpapasensya ka. Habang bumibigat yung pressure, tumitig yung labanan, sige, antay pa rin sa Lord. Alam niya ng Lord yung ginagawa mo. Next. Ano pa yun natin ba? The discernment. Why? Because they rejected the false apostles. False doctrine, false teachers. Alam niyo ng Ephesians, hindi kayo sa amin, hindi kayo iba, turo ninyo. Yung iba mga kapatid, basta meron silang pakinabang, tinatanggap po nila. Dito, kahit may pakinabang o wala, basta mali, ayaw po nila yun. Yun yung maganda sa church na ito. And number 5 is, yung moral courage po nila. They hate the Nicolaitans, yung Nicolaitan compromise. Sino itong mga Nicolaitans? Actually, ang mga Nicolaitans, may dalawang bagay po na meron po sa kanila. Yung immorality, nandyan po mga kapatid. The second one, na sila yung nag-holds ng mga turo din, pero nililikot po nila eh. Parang fusion yan eh. Yung merong, pwede to, tsaka pwede to, pagsamahin natin. Ganun po yung style ng mga Nicolaitans. Hindi naman nila tatanggalin sa katotohanan o maglalagay ng ibang katotohanan. Hahamuan lang po nila yun mga kapatid. So parang tama. Naligasin nyo? Parang tama. Actually, yan ang problema ngayon ng maraming Christians. Naniwala na tayo sa parang tama. Diba? Okay lang, mali. Sasabihin, bakit? At least hindi naman ako absent. Parang tama. Bakit? Kasi pinumpara mo doon sa mga umabsent. Tama? Di ba sa tao? So, yan yung problema sa mga Kristiyano. Sasabihin yung iba, ang Diyos naman nasa lahat ng tao, kaya dito na lang ako sa bahay makikipag-fellowship. Sounds good, sounds right. Tama? Yan yung problema ng mga Nicolaitans. At yan ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya pag ayaw nila yung preachers o preacher, pupunta yun sa iba. Pag ayaw nila yung lilipat sila, kaya nasa mood, daming charges yan eh. May mga kanya-kanyang oras yan. So yung mga Christian pupunta, pag di niya gusto yung preacher, lilipat. Pag di niya gusto yung preacher, pupunta sa isa. Nangyayari po talaga yan. So ang Christians ngayon, nag-aaral ng convenient, hindi ng sacrifice. Hindi ganon ang Ipisos. Ayaw nila yung ganon mga kapatid. They stand. Tumitindig po sila sa kanilang doktrina, sa katotohanan. Kaya maganda ang kanilang pinangyarihan sa harapan ng ating Panginoon. That's why everything that Jesus here praises talagang visible sa mga nangyayari po sa kanila. But wait, mga kapatid, may day
danger po dyan. Bakit? Ang danger po ng loveless orthodoxy or yung loveless doctrine. Bakit? Gumagawa sila, pero wala na doon yung first love nila. See? They go to church, they listen, they perform their ministry, may pasensya po sila, pero nakalimutan nila na loveless na po sila. Wala nang lalim yung kanilang pagsamba dahil wala na yung pag-ibig. Bakit? Ito yung nangyari. They defended the truth, they oppose error, but they, ano sabi niya? Lost intimacy. That intimacy, mga kapatid, connected to the Lord Jesus Christ, yun yung nawala. Yes, pumupunta. Yes, nakikinig. But how about your prayer? Your prayer life? How about your devotion, talking to the Lord our God? Yun yung nawala po sa kanila. And sa clear picture, mga kapatid, sa panahon po natin, mabigaw. Dahil ito'y nangyayari. Sabi ng isang Kristiyano, isang preacher, malalaman mo ang lahat o paglago ng simbahan, hindi sa dami ng dumadalo paglinggo, kundi sa dami ng dumadalo kapag laraw ng panalangin. Bakit? Kasi yun yung connection natin sa Lord kung paano mo iniibig siya. Gusto mo siyang makasalamuha, gusto mo siyang makadaupang palad. That intimacy, mga kapatid, was so very important. At wag yun yung aalisin natin. Church, wake up. Sa bahay natin, sa simbahan, sa gym, sa school. Huwag niyong aalisin yung intimacy niyo sa Panginoon. Dahil may pagtanggol ko na gumawa, ang dami nakikipagdibali dahil alam nila ang katotohanan. Ang dami nakikipagdali dahil alam nila ang katotohanan. Binabanatan nila ang mga maling aral. Pero ang tanong, mga kapatid, how's your prayer life? How's your devotion? Ano sabi ng isang mga ngaralan? Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano ang prayer life mo. Sabihin mo sa akin, devotion time mo. Sasabihin mo sa iyo kung anong uri at anong klase ng Kristiyano. Church, ito po'y malalim na usapin na. Tinuturuan na tayo ng Lord dito, mga kapatid. Nag-get siya? Pangalawa, ano po yun? See, truth without love becomes cold. Kahit pa meron kang katotohanan, kung wala kang pag-ibig, lalapit din po yun, mga kapatid. Kahit pa ang isang mag-asawa o ang isang karelasyon mo, nasa inyo ang katotohanan. You know and understand. Uy, ako lang, ang mahal niya, ako lang. But when that love becomes cold, doon na nagsisimula. What? Love without truth becomes corrupt. Pag ang pag-ibig naman na walang katotohanan, nakukurak. Kaya magkatabi po yung magkasama ang pag-ibig at ang katotohanan, hindi pwede nasa katotohanan na lang. Kasi nung sinabi ng Lord, I am the truth, sinabi niya rin, I am, or God is love. Nakukuha ninyo? O ito yung lagi kong sinasabi. Third one, because truth without love is empty, and love without truth is misguided. Truth without love is empty. Wala talagang laman yun. Kaya kahit anong sigaw natin sa pangangaral, kahit anong encourage natin na may dumating o may tumanggap sa Panginoon, kung hindi natin may papakita ang pag-ibig, lahat ng yun ay walang kabuluhan. Wala akong laman yun. Nagets niyo? When the Lord Jesus Christ came here, hindi niya pinangalandakan muna ang katotohanan. Pinakita niya at pinadama ang pag-ibig sa kanyang mga nasasakupan. Mula sa mga apostol, hanggang sa mga disciples, hanggang sa crowd, mga kapatid, pinaramdam niya ang pag-ibig niya. Bakit? Yan yung mahalaga. Minsan hindi ka susukatin mo ano ang estrella na nasa balikat mo, ano natapos mo. Hindi ka susukatin kung gano'ng kakayaman, hindi ka susukatin sa kung ano mga bagay, susukatin ka kung gano'ng kang umiibig sa kapwa mo at sa Diyos. Kaya lang, without truth is misguided. Kahit man may pag-ibig ka, wala ka naman din sa katotohanan. Pero di ba ang daming mga kabataan, mga bata nag-aasawa pa, bakit? Hindi natin maalis ang love ng mga yan. Yes, mahal ko siya, nagmamahalan kami. Ayun, mga kapatid, lalo na ngayon, February, madami niya suki sa mga delikado yan. Kaya problema, nawala ito. O nag-escape po sila. Ano mangyayari po sa kanila? Okay, sarap mag-ibigan. Kaya lang, yun, magtapos ng mga kapatid, o hirap ng buhay,
Erap ng buhay. Ganun kasi kapangpangan yun, kaya erap ng buhay. Walang hedge. Erap ng buhay. Bakit? Wala problema, nagmamahalan kayo eh. Pero ang tanong nyo, nagayad pa kayo ng maayos? Hindi. Mahal ang upa, mahal ang diaper, kung wala ka pang trabaho, tapos ka. That's love without truth. Kaya na-misguide, maraming misguided ng mga kabataan po. Matatanda mo, mga kapatid na mayroon na magagandang trabaho, hirap na hirap pa rin dahil sa mundo ngayon. Tayo ba, yung mga kabataan pa, walang trabaho. Kaya huwag niyo munang pairali yung pag-ibig ninyo. Kailangan po malagay din kayo sa katotohanan. Nag-gets po ninyo? Buhay pa kayo? Now, ano po yung dinidiman ng ating Panginoon? Dalawang bagay. Mabuhay ka sa katotohanan kagaya ng Efesos. Mabuhay tayo sa pag-ibig, mga kapatid, na nawala sa Jesus. Christ, sabi niya gano'n, require or demands these things. Gusto ng Lord yun. Ano sabi niya ni Napoleon Bonaparte? Alexander and I, talks of Alexander the Great, Alexander and I conquered the world with sword and spear. Nasakop namin ang mundo sa pamagitan ng espada at ng siba. Pero si Lord, but Christ conquered it with love. Hindi kinangker ko ng pakikipagdigma ng ating Panginoon. Kinangker niya ang sanlibutan. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, nakangker tayo hindi dahil sa pinako tayo ng Diyos, pinahirapan tayo ng Lord, hindi dahil sa tinako tayo ng Lord, hindi dahil sa ginawa tayo hindi maganda ng Panginoon, kundi dahil inibig tayo ng Diyos. Amen? Kapag naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, titiklop ka talaga dahil sa hindi ng kamalian at kasalanan natin, minahal ka pa rin ng Diyos. Sino tatanggap sa iyo? Sinong yayakap sa iyo? Kahit minsan ang mga tao sa paligid natin, sinusuka tayo dahil sa hindi ng mga ginawa natin hindi maganda. Ilan ang mga nakita natin kriminal? Ilan ang mga nakita natin masasamang buhay ng mga tao na sinusukan ng lipunan? Pero naramdaman nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nagkaroon ulit sila ng panibagong buhay. Nagkaroon sila ng pag-asa. Nagkaroon sila ng panibagong direksyon. Yun yung binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yun yung binigay ng Lord sa iyo. Naintindihan po? Buhay pa kayo? Next, sabi na ba? Now, let's look at the central review ng ating Panginoon. So, we established already what is this love that was left by this church. Then the recommendation, and then the affirmation of the Lord Jesus Christ. Okay kayo. Kaya lang sabi ng Panginoon, nevertheless, I have this. Sabi niya, I have this against you. That you have left your first love. So this is the vital part, brothers and sisters, that you have left your first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Take note of the word na ginagawa. Not you lost, but you left. Hindi mo naman talaga minala, iniwan mo lang. Iba yung binalang pag-ibig, iba yung iniwan ng pag-ibig. Anong ibig sabihin po? Love didn't fall, fade accidentally. Hindi siya nawala bigla. It was abandoned gradually. Unti-unti. Dahan-dahan. Actually, maganda dito, mga kapatid. Ang Ephesians, solid po sila sa pananampalataya. Pero nung nag-left sila ng kanilang pag-ibig, hindi nawala ha? Hindi po yung wow, isang araw. Wala na lahat. Ang pag-ibig, isang araw yan, pag-isip mo, mawawala. Hindi. Gradually, dahan-dahan. Mapapansin mo, malalamig ka sa kanya. Mapapansin mo, oops, wala ka nang nararamdaman. And the same application, and it implies this also sa Ephesus, sa church ng Ephesus. Ano nangyari? Paunti-unti. See? Karelasyon natin ng Lord. Pero bakit nawawala yung bagay niya? Paunti-unti. Bakit kanya? May mga dahilan po yun. I don't know sa inyo, but I know sa akin. See? Actually, napakadami po niyan. But my point here, hindi naman talaga nawala. Iniwan lang natin, mga kapatid. Ngayon mong balikan. Parang ang hilaya na may apoy.
pinatay lang natin, pwede mong sindihan. Di mo naman tinapin yung kandila. Nandiyan pa rin naman. So kung saan mo iniwan, doon ka babalik. Kaya yung pamagat natin, di ba? Ano yung pamagat natin? Magsimula, bumalik sa simula. Let's go back to the beginning. Check mo kung nasaan na ang iyong iniwang pag-ibig. Magandang title ito sa pelikula, no? Hindi nawala, iniwan lang. Tama ba sa Luisa? Dahil ba, paunti-unti ito. Kahit sa relasyon, hindi naman agad ang isang naghiwalay ay biglang lang nakaramdam yung paunti-unti. There implies intentional neglect. Actually, sa Greek, ganun yun eh. Sa Greek, intentional neglect. Dalawang bagay pala. It implies intentional. Sinadya. Okay? Sinadya. Kanina, hindi naman siya dahan-dahan. Ngayon, mga kapatid, kundi, dahan-dahan siya. Ngayon, mga kapatid, meron palang factor when it comes to the Greek word, meron pala siyang factor na talagang sinasadya natin. See? Ganun pala yung pagkakalakad dito. Parang ganito yan. Hindi man isang araw na wala, unti-unti. Kaya lang unti-unti na yun, sinasadya mo na unti-unti mawala. Yun yung sinasabi ni Saint John. Kaya you've left your first love. Hindi naman accidentally, unti-unti mo lang. Tinamad ka na, umayaw ka na, hanggang sa nagkaroon na tayo ng alin, ng mga kahulugan o kaya ng mga dahilan. At ang mga dahilan na ito, mga kapatid, ginawa natin dahilan, ginawa natin pamantayan para sabihin, eto na, okay na, eto yung aking stand. Andiyan naman ang Lord eh. Pero hindi mo alam, ini-intentional mo na iniwan ang iyong unang pag-ibig. Tandaan niyo, church, palagi ito. Hindi po basta-basta dahil diyan tayo pinasimulan ng Lord, mabigat po yung pag-ibig na binigay niya. Kaya yung sukli natin sa kanyang pag-ibig, hindi rin yung basta-basta. Kaya hindi yung basta-basta mawawala, liban na uunti-unti natin mawala. Alam niyo mga kapatid, yung parang yung pinakamasarap na tukso o kaya na naguhong. Yan yung pinakamabigat na naguhong sa isang mananampalataya sa ibang Kristiyano, yung paunti-unti. Subukan mo kumain ng ice cream. Isubo mo lang, di ba ang hirap? Unti-untiin mo ang sarap. Bakit? May enjoyment sa unti-unti. Naiintindihan mo? Yan ba kayo? May enjoyment. Nai-enjoy mo ba? Oops, pupunta ako. Oops, hindi. Oops, wow, okay pala dito. At least, nagsisimba ako. Dito, sumasaydan ako. Pupunta na naman, at least, unti-unti. Pero hindi ko alam, sinasadya mo na pala. Ano ba kayo? Parang bihina na, pag iniwan mo na. Now, the question is, what is first love? Ano itong first love na ito? Love that motivates obedience. So, sa first one, ano sabi ni John? For in if you love me, keep my commandments. Truly love the Lord Jesus Christ, keep His commandment. That word, keep my commandment, is so vital. Kasi ang sukatan ng pag-ibig natin sa Panginoon ay hindi sa bunganga, kundi sa pagtupad ng kanyang mga inuutos. Kaya, see? Hindi ito yung excited ka lang. Hindi ito na parang bagong mananampalataya that you are very enthusiastic. Wow! Ang sarap! Hindi. Dahil mawawala lahat yan eh. Pero kapag ikay nananatili saan? Sa pagsunod, sa kautusan ng ating Panginoon, sa mga-aral, mga kapatid, yan yung pananatiling matibay mo na hindi ka mawawala, hindi ka maalis sa pag-ibig mo sa ating Panginoon. Hanggat nandun ka sa trap na yun, imagine mo hanggat nandun ka sa trap na yun, hindi ka mapapaano as you follow and obey the command of the Lord Jesus Christ. See? Mahirap, Pastor. Totoo naman yun eh. Wala namang sinabing madali. Mabigat, Pastor. Totoo naman yun. Pero hindi po sabihin na, well, naiintindihan tayo ng
nung sinauna, excited tayo. Ang problema kasi, imbis na pataas ang pataas yung energy natin sa pagpupuri, pataas ang pataas, ang palalim ng palalim, yung ating relasyon nagkakabaliktad. Bumababaw, hindi tumataas yung relasyon natin sa Lord. Kaya magpapanatili doon yung pagsunod natin. Pangalawa, diba? Ano sabi niya? For the love, love that fuels endurance. Pag sinabing endurance, mahaba-haba ang ang takbuhin o kaya ang laban. Minsan, ang isang boksingero, hindi siya natatalo, mga kapatid, dahil, natatalo siya, hindi dahil sa knockout siya, kundi humihina yung kanyang endurance. Ganun din yung mga athlete yung tumatakbo. Tingnan nyo, habang tatakbo yan ng mga 600, 800 meters, 1,000, 10,000, I don't know. Isa sa sinusukat dyan, mga kapatid, yung endurance. Ganun din sa atin, sa paglilingkod natin. Church, hindi ko pabilisan. Patagalan ko ng endurance. Patibayan ko ng endurance. Bakit? Kasi yun yung mag-fuel sa iyo, yung gagasolina sa iyo. For the love of Christ compels us. That's the word. Compels us. Because He judged us that if one died for all, then all died. The love of Christ compels us. Yan yung nag-fuel sa atin. Every time we think of the love of the Lord Jesus Christ, I have to pray. I have to go to church. Why? Kasi may Diyos na nagmamahal sa akin. I have to give. I have to sacrifice. Bakit? Kasi may Diyos na nagmamahal sa akin. Yun na yun yung pupuwi para lalo ka maglingkod, at magpatuloy sa paglilingkod. Hindi tayo nag-motivate na kahit ano. Nag-motivate tayo ng alin. Nag-motivate tayo ng pag-ibig na nararamdaman natin sa ating Diyos sa buhay. Ano sabi ng Pablo? Mga kapatid sa Romans, that this love of the Lord Jesus Christ, that while I am yet sinners, Christ died for me, for us. Nakita niyo kung gano'ng matindi yung motivasyon natin para mas lalo kong magpursige sa paglilingkod. Hindi nga dapat tinatamad Dapat going to church, excited ka. Ano yung bibigay ng Panginoon? Ano yung ituturo sa akin ng Lord? Ano yung present yung mararamdaman ko ngayon? Dapat gano'n ang mga mananampalataya. Subukan mo, tumatakbo ka, pero kumukunti gasolina mo. Hanggang sa maubos, kahit kung ganda na sasakyan mo, kahit kung neto lahat ka, hindi na tatakbo. Tama? Ganun yung sa atin. Ang gasolina natin para magpatuloy yung pag-ibig ng ating Panginoon. Lagi mong lagyan ng gasolina, isipin mo lagi na may Diyos na nagmamahal sa iyo, nag-alay ng buhay ang kanyang anak para mabusin ka. At ngayon, sinasamahan ka sa paglalakbay mo. Hindi pa bagas sapat ito, mga kapatid, para magpatuloy tayo na excited sa Lord. Hindi yung, lamig, sarap matulog. Ako, pumapasok madaling araw. Pag alas 7 pasok ko, alis na ako madaling araw. Kung nagagawa ko yun, mga kapatid, how much more na hindi ko yung gagawin sa Lord? Dahil kung wala ang Diyos, wala ako dun. Nakuha ninyo? Sa atin naging baliktad na. Mas ang akin natin pumasok, mas sinasacrifice natin ang lahat, mga kapatid. Bakit? Ang naging problema, yung mga binigay ng Lord, yun na ang umibig sa atin para lalo tayo magpapuli sa paglilingkod. Hindi dapat gano'n. Dapat yung mga biyaya ng Lord. Dahil mahal ka ng Lord, binigyan ka niya. At yun yung maging dahilan para magpatuloy ka sa paglilingkod. Magsimigasin ka sa paglilingkod. Ilan dito dumaan ng muntik ng mamatay? Ilan dito? Way back dun sa 2020 natin, yung COVID-19. Ilan dito ang dumaan? Ako, tinamanan ko. Pero ngayon, buhay pa ako. Ilan na hindi na nakaabot. See? Ilan sa ating ginawa ng Lord last year? Ikaw, nandito ka. Ano ba inihiling sa'yo ng Lord? See? Ang inihiling sa'yo ng Lord, paglipuran mo siya. Mahirap ba yun? At kung hindi, at nahihirapan ka, hindi mo maintindihan, balikan mo yung sinimulan mo. Nakulang na nakarating sa Panginoon kasi mahal ka ng Diyos. At yung pag-ibig na yun, magiging yung fuel, magiging yung gasolina para sa pagpapatuloy sa iyo. Pag-ibig sa Kanya. Ito! Rekindle your fire. Church, sindihan mo ulit para magsilbing liwanag
Hindi po ito usapin, mga kapatid, ng kung ano man. Nakukuha ninyo? Ano siya? It is the supreme affection. Correct ba? It is the supreme affection for Christ. Hindi nararamdaman mo. Why? Because Christianity is not about first activity, but affection for the Lord Jesus Christ. See? Pwedeng maging masaya ka sa unang mga ginawa mo sa Lord. Pwedeng maging masaya ka sa ministry mo. Wala akong problema yun. Pero dapat nandun pa rin yung affection natin sa ating Panginoon Yesu Cristo. Dapat nga, tayo yung nakikitaan ng saya na sabihin, wow, in love ako. Pag-isip mo sa umaga, tingnan mo yung mga in love. Yung mga in love. Wala ng in love, kung sabi Praise the Lord. Yung asawa natin mahal. Yan, tatawa. Hindi ba maintindihan? Hindi sa Tagalog lang yung tatanong ko. Hindi makasagot ng English, hindi makasagot ng English, hindi rin makasagot. Hindi ko alam ko. Mag-Chinese kaya ako dito. Magkaintindihan ka. Hindi Chinese ako. Kung China. Diba? Mag-Chinese kung China. Ha? O? Nasunod? Kabuchi? Diba? Bakit hindi pala tayo mag-Chinese eh? Pag-Pilipino, hindi maintindihan eh. Pag-Chinese, naiintindihan nito eh. Church, dapat natin tayo yung na-affection natin sa Panginoon. Yung love na Lord. Thank you tayo. Kapag in love ka, tsak-tsak inahabang tulog kayo, kayo na magkausap mo tayo mga araw. Wala pa kayo pinag-uusapan. Tapos na yan mo, mag-aaway kayo, tapos patay na ulit. Tama? Mag-aaway ulit kayo. Tapos kinabukasan mag-good morning. Turuin mo, alas 4 kayo tapos mag-chat. Gumising kayo ng alas 6. In love kayo, walang sa'yo yun eh. Tama? Ay, di ba kayo? Wala ka talaga. Dati, yung girlfriend ko dati, sinabi mo, susundin ko yun sa Jollibee. Trabaho sa Jollibee. Ahatid ko yun, mga kapatid, nagaan yun eh. Dito yun sa Marax. Walang tulugan yun. Dito na yung duty ako sa Jollibee. 16 hours duty ko. Naglolokohan lang kami yun, di pa kami in love, ha? Eh kung in love pa nun, mga 2 araw. Imagine ninyo, alam niyo yung bakit ko ito sinasabi? Eh kung nagagawa nga natin yun eh. Sa kapwa natin eh. Hindi pa doon sa agape lang, doon lang. Sa mga kasama natin. Sa paligid natin. Ang tindi. Dapat masigil sa ating Panginoon. Hindi yung habang tumatagal, para nagiging relasyon mo ng jowa mo, lumalamig. Dapat umiinit na eh. Umiinit. Hanggang sa magpakulong na kayo. Magkape na kayo. Dapat ang relasyon natin sa Lord, mga kapatid. Dito nagsimula, pangat. Ano sabi ng Lord? Pagharap natin sa Kanya, sasalubungin tayo na natin Panginoon without spot, without blemish. Walang spot, walang wrinkles, walang lahat. Tuloy-tuloy lang. Ano nagpo-fuel sa ating pag-ibig? As long na meron tayong affection sa ating Panginoon. Go back to the beginning. Tanungin mo sa sarili mo. Sa bakit nagsimula? Bakit ako nandito? Balikan mo yun. Ang Panginoon, di ako pinabayaan. Mahal ko ang Lord kasi kung na siya nagmahal sa akin. Balikan mo talaga. Doon mo makikita na malayo-layo na pala narating mo. Baka mamaya, iniwan mo lang ang pag-ibig mo. Hindi naman nawala, pero baka iniwan mo lang sa kung saan-saan at ikaw ay naglakbay sa kung ano-ano at kung saan-saan. Balikan mo para malaki ka sa tamang track. Malaki ka sa tamang direksyon. Nakukuha niya? Next, Atibal. Why? Ito ngayon ang panawagan ng ating Panginoon, the triple call, the back to the beginning, back to the beginning. Ano sabi ng Lord? Basa. Remember therefore from whence you have fallen, repent, and to the first word
or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. This is exactly what we will be doing, mga kapatid. Kung naramdaman natin na wala na yung first love, ito yung pag-repinde. Ano po yung una? Ano sabi ng Lord, mga kapatid, you have to remember. Remember, think well. You have fallen sa bumagsak. Revisit the starting point. This is what I'm talking about. Kasi hindi ka makakadiretso kung hindi mo alam kung saan ka nahinto, kung saan mo iniwan yung bagay na yun. At maraming mga Kristiyano, mga kapatid, yan yung problema. Church, i-check mo. Saan ba? I-check mo. Alalahanin mo. Bisitahin mo ulit yung starting point mo. Paano ka nakakilala sa Lord? Next, ano sabi ng Lord? Then you repent. Pag sinabi repent, nakarating na sa starting point mo. Don't go back. Doon sa tinahanan mo. Saan gagawin mo mag-change sa direction ka? Kundi sa direction ng ating Panginoon. That's repentance. 160 degrees. Turning from sin to God. From sin to God. Patungo sa Panginoon. This is a wake-up call for everybody, mga kapatid. Tignan niyo kung maigi. Ito problema ng maraming mga Kristiyano. Church, makinig kayo. Listen to me. Tignan niyo maigi ito. Marami sa atin na i-enjoy ang fellowship. Totoo yun. Na-enjoy ang pagpunta dito. Totoo yun. Pero kapag hindi tayo nakakarating dito sa mga nagagawa natin kasalanan, hindi tayo nakakarating doon, kahit na magpaulit-ulit pa yan, mga kapatid, hindi ka makakarating sa dulo. Kahit ang bang saya, ay bang nakikita mong passion, ano pa yan? Pag hindi ka nakabalik sa starting point, hindi ka nakapagsisi, hindi ka makakarating sa dulo. Church, tandaan niyo ang usapang dito, makarating tayo sa dulo. Amen? And with that repentance, mga kapatid, you are going to change your direction. Church, hamon na po ito sa atin. Hanggang hindi tayo nag-change ang ating direction. Hanggang hindi tayo lumalapit sa Lord para humingi ng tawad. Hanggang hindi tayo lumalapit sa Lord. Huwag kayo ma-enjoy na nagpapala kayo, mga kapatid, pero naliligaw na kayo ng truck. Huwag kayo ma-enjoy na naranasan nyo. Don't be deceived. Sabi ng Bible, huwag kang padaya. Baka mamaya pagpapala ka ng Diyos na sinasabi mo, baka mamaya nandiyan ka na sa truck na yan. Na-invest na yan ay magdala sa iyo sa katotohanan, sa paglilingkod. Baka mamaya yan na ang nagpahinto sa iyo, nagpaligaw sa iyo. And yet, hindi mo pa nakikita. Church, mas mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa sa kinikitahan natin dito sa lupa. Maniwala kayo. Yan pa kayo? Mas mahalaga ang buhay na walang hanggan. Tama may last week, I think, Webex, tinatawag si Jacqueline sa school, nakausap ko dahil may activity, etc. Habang nag-uusap kami, medyo lumalim na ang pag-uusap. Yung una, yung isang babae, nakausap ko actually, dalawa sila, sa lalaki. Sabi ko, totoo, meron akong karir, pastor ako. At sideline lang ito, tuturo, okay naman siya, ganyan-ganyan. Marami silang tanong sa buhay. Hanggang sa dumating kami sa punto, ang pinakamahalaga dito, ang buhay natin. See? You can achieve everything. Matalino kayo, mahusay kayo. Pwede kayo mag-aral at makuha ninyo lahat. Pero ang tanong, yun na ba yun? Tanungin mo lahat ng mga naging matagumpay sa buhay. Hanggang wala silang pagbabalik sa Panginoon, hindi nila nakita ang tagumpay ng buhay. Yung isa, alam ko, Christian, yung nakausap ko habang lumalalim, sabi ko, tingnan mo ang buhay. Ikaw, makagraduate ka, gaganda buhay mo, etc. Anong kunin mong kurso, etc. Pero pag nakuha mo na ito, sige na, sabihin mo sa akin. Sabi ko, tandaan mo ito. Hindi dito hanggang ang buhay natin. Malapit nang babalik ang Panginoon, yung tiyakin mo sa buhay mo na makarating ka sa buhay naman ng buhay. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Hindi po ito biruan, hindi po ito laro-laro. Ang buhay po ito, mga kapatid, ay, ito pinag-uusapan natin dito, buhay at kamatayan po ito. Kung makikita mo lang talaga ang last days, makatakot ka, nasa mga pintuan na ang Panginoon ng langit, ready na talaga siyang bumaba para po sa atin. At yun yung nakakatakot.
disciple nagturo, minsan sa prophecy, tinuturo po yan, mabubulat ka talaga. Lahat ng nangyayari, hindi yan aksidente. Lahat yan sinulat na bago pa nangyari. Yan ang totoo mga kapatid. Pangalawa, yung buhay natin, sino nakatitiyak? Isa sa mga tinitiyak ko araw-araw, makahingi ako ng tawad sa Diyos. Kasi pag kinuha mo ng Panginoon, hindi ako nakahingi ng tawad. Kahit isang kasalanan mga kapatid, makapagpero sa atin. Kaya dapat masumpungan talaga tayo ng Diyos. Malinis talaga tayo. At magpapalit tayo ng direksyon sa pamagitan ng pagsisisi na linis nito. Kaya ito sinulat para tayo liwanagan. Para tayo mga kapatid, bigyan ng linaw sa ating pag-iisip. Let your first love, ano ba, kung gano'ng kapindi yun, kung gano'ng ang karambas nun, pag hindi mo na balikan yan, maliligaw ka dire-diretso. Ang pinakamatindi pa ng mga kapatid, yung naglalakbay kang paligaw ka na ng paligaw. Naalala ko yan, punta kami ng Baguio. Yung isang guide namin mga kapatid, alam niyo yung Baguio, bombas kami ha. Hindi niya pala alam papuntang Baguio, hindi rin lang yung driver. May isang pinaliwaan kami ito. Masok kami sa bayan talaga ng takulak. Ewan ko, blig-blig niya. Ganito ka lang dito ha. Hindi, basta wala pa naman mga base-base no, wala pa naman bukit ma. Dara-diretso. Isipin niyo mga kapatid, isipin mo. Halos 30 minutes kami dara-diretso. Halos 30 minutes kami dara-diretso. Ganun pala pag naliligaw. Alam mo yung ligaw ka, tapos dara-diretso ka pa rin. Nai-enjoy mo yung biyahe kahit ang sarap. Pero yung tulog pa na pupuntahan mo, mali, kapahamakan. Marami pong ganyan mga Kristiyano. Nai-enjoy lang. Church, sa paglilingkod, hindi lang po enjoyment. Ang paglilingkod, mga kapatid, endurance. Ang paglilingkod, faithfulness. Amen? At tama mailagay tayo sa right track. Ang pangatlo, diba? Ito mabigat. Sabi niya, return. Resume the first words. Tatlo yan, no? Sabi niya, think of this. Sa kami magsa, and repent. And go back. What's the sense of repentance? To change the direction. Kung di ka naman babalik sa Panginoon. Alam niyo po, ito totoo ito mga kapatid. Sa tagal ko na po nagpapastor, ang dami ko na po talagang nakita ng mga Kristiyano. Ang dami ko na nakita ng mga mananampalataya, umiyak na sa pulpito. Hindi ba? Nag-pray. Nagsisi ang naging problema ito. Hindi bumalik. Maraming hindi. Ang tawag dyan mga kapatid, yung nasaktan ka lang pero di ka nagbago. Tinamahan ka lang pero hindi tayo bumalik sa Panginoon. Hindi ganun mga kapatid. Alam niyo po, ako nag-backslide din ako. Nung narinig ko yung preaching mga kapatid, although nakakarinig ako pero wala ko nagdating sa akin. Ang ginagawa ko lang noon, ako lasing. Kasi, nagpipray ako bago ako matulog. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po. Kasi alam ko, pag ako namatay, hindi ko ako. Lord, patawarin niyo po. Ang dalawa ng prayer ko, Lord, patawarin niyo po po. Kung di niyo po ako kigisingin ngayon. Lord, pag niyo po ako kigisingin ngayon. Kasi ayaw ka na po maranasan yung hirap ng buhay. Mabigat. Mabigat ba? Pag nagawa sa backsliding. Tapos pag-isip ko naman sa mga, Lord, huwag mo naman po patulogin muna. Baka mamaya, habang gising ako, sa mukha ko, di ako makapagsisi. Kailangan, Lord, makapagsisi muna. Yung mindset ko, ganun siya. See? As much as possible, mga kapatid, pero ang hirap talagang bumalik. Pero nandun yung puso ko. Isang araw, mga kapatid, Grand Fellowship. Ito, hindi ko na yata ito nakikwento. Kapag Grand Fellowship, nag-inuman muna kami ng mga pinsa ko. Natatanda ko pa inuman namin ng GBs. Lasing kami doon. Tapos anong oras yung gawain? Alas 2. Naligo ako, pero may tama ako doon. Tapos nag-preach siya si Pastor. Preach siya. Umiiyak ako, napit ako sa doon. Patawaran mo ako. Doon nagsimula. Paunti-unti na yun. See, anong ibig sabihin? Akbangan mo. Huwag lang yung puro. Naririnig. Lumapit ka talaga. Gumawa ka ng paraan. Ayan mo. Resume the first one. Ano ba yung ginawa mo nung una kang tinawag ng Lord? See, ngayon nagkakalit. Langit pa rin. Hindi pwedeng Diyos lang eh. Hindi pwedeng, ginawa ko na yan dapat
dapat tayo rin. Hindi pa kasi may choice tayo eh. Nagigets niyo? Kaya nga yung return na yan, i-resume mo yung first work mo. Tatlong bagay na mahalaga dito. Ang tawag panawagan niya sa Church of Ephesus. For them to rekindle their fire. Kailangan nilang remember, repent, and then return to the Lord Jesus Christ. And this is exactly the good news for all of us. Hindi po ito usapin ng kung ano pa man. Ito yung usapin ng panawagan sa atin ng Panginoon. Isipin mo, magsisi tayo, at bumalik tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? See? Next, ating iliban. Ano ibig sabihin nun? You don't work your way back to love. You love your way back to right works. Tagalogin natin. You don't work your way back to love. Hindi ka gagawa para makabalik ka sa pag-ibig. You love your way back. Dapat mamahalin mo muna yon. Your way back to right work. Kailangan mauna yung pag-ibig. Kasi kahit na gumawa ka ng gumabag, wala pa rin yung pag-ibig doon, mga kapatid. Lahat po yan, balik ka lang. Kaya nga dito, pinapabalik sa atin kung paano mo munang inibig ang Lord. Dahil yung first love natin sa Lord, yun yung nagpatibay at nagbigay sa atin ng matibay na pundasyon sa paglilingkod. Kaya kung babalikan mo yung rason na yun, mahal mo ang Diyos, lahat na lang magiging madali sa atin. Tignan niyo yung simple analogy. Bakit ang ibang mga tao kaya kumita, pero ayaw nilang palitan ng kanilang trabaho? Kaya taasan yung trabaho o yung bayad ko sa isang trabaho. Bakit? Sasabihin nila isa lang, kasi mahal ko yung trabaho mo. Kahit paminsan malagigit tayo, pag di mo naman gusto yung ginagawa mo, wala rin yun. Ama? Yung isang kilala ko, o yung isang sinabi sa akin, sabi niya, ano bang passion mo? Malaking sahod niya sa call center. Pero anong gusto niya mangyari? Gusto niya magsundalo. Iniwan niya yung malaking sahod niya, nagsundalo po siya. Yung isang taga-Lasal, sa Ateneo, nagtatrabaho siya, 80,000 yung sahod. Lumipat siya sa passion niya talaga, yung sarap niya talaga trabaho. Wala nang iisipin mo yung discrepancy, kalahati. Bakit? Kahit natrabahuin niya yung trabaho yun, kumita siya ng maraming pera, kung di naman niya gusto at mahalin niya yung ginagawa. Wala rin yung mapapagod lang siya. At the end of the day, wala lang, magiging empty lang din siya. Church, minsan, ganyan yung dapat maging katuwiran ng mananampalataya. Ang buhay natin dapat hindi umiikot sa kung ano lang yung tinatanggap natin na nagpapa-ibsan sa atin. Dapat kung ano, mga kapatid, ang una natin yung tinatawag na o pundasyon natin, yung tinatawag na pag-ibig. Subukan mong simulan ito sa paglilingkod sa Lord. Bakit ka pupunta ng mga ganito? Kasi mahal ko ang Panginoon. Bakit ako magpupuli? Kasi mahal ko ang Panginoon. Pag yun na yung naging katuwiran mo, wala nang kayang pumasok sa iyo. Wala nang kayang magpabagsak sa iyo. Kahit 10, kahit 20 lang, kahit wala pa. Dahil mahal mo ang Diyos, pupunta ka sa tamang oras. Nag-yes inyo? Buhay ba kayo? Kahit na tumatanggi sila, dahil mahal mo ang Diyos, mapapatuloy ka. Kahit minsan naasal ka, dahil mahal mo ang Diyos, papatuloy ka. See? Dumating sa punto sa church, nung pa ako, mga kapatama kami, sa prayer meeting, natatandaan ko to, marami na kaming dadala ng 5, madalas 3 lang kami, minsan ako lang mag-isa. Alam niyo kung ano yung nakakatawa? Minsan yung nakatira doon, hindi bumababa para mag-prayer meeting. Totoo po yun. Ayun mo, nanonood pa ng TV, nag-pray na eh. Alam niyo, minsan yung problema. Pero bakit ako pumagal? Kung pakialam sa kanya, wala akong pakialam. Sinumatag lang ko dyan. Kasi mahal ko ang Diyos, kaya ako mag-pray. Mahal ko ang Panginoon, kaya ako mag-worship sa Kanya. Na-establish na sa akin yung pag-ibig ko sa Kanya. Mahal ko ang Lord, kaya ako nag-preach na ako. Mahal ko ang Lord, mga kapatid. Kaya minsan, ganito ako mag-preach. Mahal ko ang tupa ng ating Panginoon. Kasi, at di mananagot din ako sa iyo, pag di kita pangarap. Nasa atin yung magtatanggap po natin o hindi. At least, sabi ni St. Paul, at least malibre man lang ako.
sa mga dugo ng paparusahan ng ating Panginoon. Yun lang din naman yun eh. But we try to convince, maglingkod kayo sa Lord, magtapat kayo, bumalik kayo sa ugaling dahilan ng pag-ibig natin sa Panginoon. Nakukuha niyo? Now next, at iba. The next one is the removal of the lampstand. So the church is the golden candlestick. Ito yung imating ng ating Panginoon. Next, sabi dyan, not loss of salvation, but loss of witness. Di ba kanina, sabi, hindi naman nawala yung pag-ibig iniwan mo lang, not loss of salvation, but loss of affection. Inamad ka lang, umayaw ka lang, o baka iba na naman natanggap ko, at yun yung nagpadiskarili sa iyo. Ano ibig sabihin ng diba? See, a church can survive organizationally while dying spiritually. Maraming simbahan ganun, maraming Kristiyano, ganyan. Masigla yung mag-fellowship. Naalala ko sinabi ko isang kaibigan. May gawain ko sa kabila. Anong gawain? Best yata. Sabi yan, laki ng attendance na. Talaga. Bakit? Yun na. Yung pinamigay. Nakasurvive ka naman, organization. Kaya marami daw patay na spiritually. O namamatay spiritually. Totoo po yun. Maraming Kristiyano ganyan na sa estado ngayon. Kaya gusto namin ipabalik, gusto na Lord ipabalik itong bagay dito sa ating bilang mga pananampalataya. Makakasunod ka rin eh. Maaari natin ka. Pero hindi mo naalalaman, ay baka mamaya, paunti-unti na tayo pumapansin. At ibalik mo ulit. Yan ba? So this is the promise to the overcomer. Restored life through renewed love. I-review natin ang ating pag-ibig. Tignan natin natin. Who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the trees of life, from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Okay. Ano ibig sabihin po nun? To him who overcomes. To him who overcomes. Ano ibig sabihin nun? Hindi rin tayo pagbibigyan basta-basta ng aaway. Tandaan yan. May labanan ito. Kaya nga, sa makakapagpanalo, doon yan ang papayaran na kumain sa puno ng buhay. Church, it's a matter of accountability dito, mga kapatid. You heard the word of God, nasa sa iyo yun. Dahil may accountability tayo, nasa sa iyo yun. Kung gagawin mo o hindi, nasa sa iyo yun. Dahil sabi ng Lord, sa kanila na magtatagumpay, ibig sabihin may labanan din. Tandaan nyo, ulitin ko ha, pag bumabalik ka rin sa Panginoon, hindi rin po, hindi ka rin tatangkalan ng kaaway. Hindi nga tutulog din yan. Inaabangan ka yan. Kaya, kung gusto mong bumalik sa Lord, kung gusto mo talaga, maramdaman talaga yun, unahin mo kagad ang dahilan mo pag-ibig. Pag yun na yung naging dahilan mo, mga kapatid, kahit banatan ka ng kaaway, makakabalik ka. Doon mo masasabi at doon ka makakatanggap ng pagkain mula sa tree of life. Actually, I searched this, mga kapatid. Ang tree of life kasi sa Garden of Eden yan eh. Yan yung kinain nila Eva at Adan. Tapos yung tree of life, inakyat po yan sa paradise. Ang sabi ng mga scholars, ang tree of life, kumakatawan po yan sa atin. Puno ng buhay. Puno ng buhay. So the idea here, mga kapatid, you will find rather, yung totoong buhay. Yung totoong buhay. Sabi ng isang scholar, it stands for the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga, no? Pwede. Pwede. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kahit ito'y si Lord, sumisimbolo, may point here, mga kapatid, yung salita, I will give to eat from the tree of life. Yung access mo na mararanasan sa ating Panginoon. Yung access natin, mga kapatid, to eat that very significant tree na nawala sa buhay natin. Kasi yan yung nag-loss sa panahon nila Eva at Adan. Pero dito yan yung isang ibabalik sa atin pagdating ng araw. Hindi ko alam kung ano yung tsura nito. Pangalawa,
puno. Di ba? Puno. May lilim, may bunga, may ugat, lahat nandoon. So lahat ng access na pwede mong makuha sa puno, magkakaroon ka nun. Pwede magkaroon ka ng lilim, pwede magkaroon ka ng pagkain, pwede magkaroon ka ng plants na pwede gawing mga dekorasyon, upuan, I don't know. Pwede ang ugat, I don't know. Pero ang punto rito, ang idea po dito, yung mga bagay na totoong sagana, totoong maganda, totoong makapunuan, yun yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. I guess yung point. Kaya minsan kahit na may mga bagay na tinatanggap natin, bakit hindi tayo nasa-satisfy? Bakit hindi tayo nai-enjoy? Sharks, magkaiba po mga kapatid, minsan ang tinatanggap ng Kristiyano kasi may pagpapala, listen, may mga blessings tayong tinatanggap na nagpapadala ng happy sa atin at may blessings tayong natatanggap na nagpapasaya sa atin. Ano sabi ni David? The blessings of God will make us rich and the other no sorrow. See? Ito yung binibigay ng Lord. Kaya machi-check mo dito kahit meron ka, pag ikay nagkaalala, pag ikay nagugulumihanan, i-check mo na yung sarili mo, baka hindi yan sa Diyos. What? Pero pag yan, may nakarating ka sa Biblia, you will enjoy everything serving the Lord Jesus Christ. Kahit minsan mamunti lang kinakain mo, masarap na masarap mo. Tama? Kahit minsan meron ka lang ganito, paano ba idadagdag ng Panginoon? Ang gusto sabihin dito ng Lord, you will find a successful life. Kasi kasama mo siya. Amen? Diba, laging namin yung susunod. What was lost to neglect and be restored? True repentance, yun lang yung ating o yun lang yung hinihiling sa atin ng Lord. Gusto mong maibalik yung mga nawala, gusto mong maibalik yung mga bagay na nalo sa iyo, bumalik ka sa pagsisisi. Bumalik tayo lumapit sa ating Panginoon. Yun yung sabi ng Lord eh. Repent! Walang ibang mga kapatid na makapag-access tayo sa Lord kundi tayo magsisi. The first part na ginawa po natin yan na tayo tumanggap sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ng Pedro? Ang tanong ng mga tao, repent. Hindi mo tayo sa everyone of you, Jesus Christ, for the remission of your sin. Repentance talaga. So, first part natin, when we want to rekindle the fire, repent talaga tayo mga kapatid. Yun talaga yun. Pero bakit ba? See, this is the call to the church today. So, this message is not for the world. It is for the church. Hindi ito pangangarap sa sanlibutan. Pangangarap na directly sa ating mga mananampalataya. Kaya kung nasabihin sila yun. Sabihin mo na, aking ang pangangarap na yun. Nagsabi ng mga kapatid, tayo. Pangalawa, see, not for the false churches, but for the faithful ones. Christ still walks among the lampstand and still asks. See, ano mo nagkakakat tayo? Ano meron ng struggle? Kaya itong preach na ito para talaga ito sa iyo. See? Tinawag tayo ng Lord sa isang tamang iglesia. Tinawag tayo sa paglilig program. Alam ko naman, may mga labanan nila. Kaya itong pangangaral na ito, paalala po sa atin ito, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin sa lahat ng lakad po natin, sa lahat ng mga pangarap natin. Pag-alalahanin sa Panginoon. Naiintindihan niya? Meron ka, di ba? Then, number 2, the third. 2, well, loving the Lord Jesus Christ about everything, even in your ministry. Yung ministry nyo, baka mamaya ang ministry natin ay isang requirement lang na, ano ba yun? I have to do this, do that. Hindi requirements sa kung ano naman niya, kundi mapalalim tayo. Makita natin mga kapatid, mahal ko ang Lord, kaya ako nag-ministry. Mahal ko ang Lord, kaya ako nagsisimba. Amen? Mahal ko ang Lord, kaya ako nagtatags. Mahal ko ang Lord, kaya ako nagpipray. Kaya yung return na yun, dapat mapalitan yung mindset natin. First and foremost, mga kapatid, loving Christ is our ultimate goal. Ito yung pinakasupreme sa lahat. Tandaan po ninyo, even in the ethics, the supreme ethics, mga kapatid, na binigay sa atin ng Panginoon Islam. Kaya na Christ,
loving Christ above everything, loving Christ above your ministry. Pangalawa, loving Christ above correctness. See? Loving Christ above correctness. Bakit tayo nagpapakorek? Kasi mahal natin ang Lord eh. Pag pinagsasabihan tayo, eto, kaya ito, preaching. Hindi ganun ang tawag dito. Hindi siya bombastic o kaya sabihin natin na preaching na may dumating. Pero alam mo ito, kailangan po natin. Tinutuwid tayo ng Lord. Ano sasabihin mo, Lord, salamat po. At least pag-uwi ko, anong mangyari sa inyo, tinanggap ko yung correct ng Lord. Na itama ko ngayon. Bakit? Mahal kita, Panginoon. Ano magulang eh. Pag mahal mo magulang mo, magpapakorek ka eh. Pag sinaway ka, huwag dyan, huwag ka pupunta dyan, huwag ka nga. Tingnan mo yung mga batang mga aswain, lumalaban. Mag-reflect talaga yun eh. Gaano kamahal ang magulang mo sa kanila sa ba't tinuturuan ka. Ang tigas ng ulo mo sa misa, tama na yun, matulog ka na. 3 araw ka nang hindi natutulog. Isipin mo yun dahil. Madaling araw na, hindi ka pa natutulog. Tapos ikaw pagaling, tinukorek ka na. Dapat hindi po ganun mga kapatid, lalo na sa Panginoon. Hindi yung nakakarinig tayo ng preaching. Wow, tinamahan siya. Wow, tinamahan siya. Tinukorek po siya na naman sa Manila. Hindi ganun ang pag-korek. Ang pag-korek na ako kanina sa akin yun. Sa akin yun. Late ako kanina sa akin yun. Tama? Ano ba? Yung mga pag-korek po sa akin, nasubuko ako nung nakarami sa akin yung preaching yun. Salamat po kami. Dapat ganun tayo. Lord, nagkamali po ako. Nagkaroon po ako ng bawal na pag-ibig sa akin. Sa akin yun. Ganun lang ang mga kapatid. Wala na ako kausap. Okay lang yun. Basta sabihin mo sa akin din yan. Hindi na ako nakikinig kay Pastor. Sa akin din yan. Nandiyan pa kayo? Loving Christ above reputation. Alam niyo ito problema sa maraming Christian. Congressman ako. Diba? Yung diba? May reputasyon sa supervisor ako. Diba? Presidente ako ng TODA. Diba? Presidente ko ng Medical Association din sa amin. Di mo ko kaya. May kumanyan sa amin dito kung karaan. Malaking babae. Alam mo ba kung saan nagtrabaho ang asawa ko? Sabi, Vice President siya. Vice President. Yung TODA sa Latro. Hindi mo natin na maliit. Pero ganun niya yung malaki. Vice President ng TODA sa Latro. Di ko alam kung okay. Diba? Ano sasabihin? Wala ka sabi. President ako. Dati, pwede ko sa amin. Mabiyahe ko yan. Hindi ko lang nalaman ang bago. President ka pala ng SSAG. SSG ba tawag doon? SSG? Sa amin kasi SSAG. SSG, yung pinaka-supreme leader sa school, sa buong school. Presidente ka ba nun? Sabi niyo, totoo ba yun? Ito ka-class niya yung dalawa ito. Sabi mabigat bago ka makuha ng matindi application. Makakampanya ka, tapos yung mga ano mo. Yung mga credentials mo, papakita mo talaga yun. Best ganito ko, dami kong honors. Kaya nagulat ako, Presidente ka ng buong campus nito. Ang nangyari na, wala, tinuro kong teacher mo eh. Lagyan mo sa resume yun, alam mo. Presidente, pag nag-apply ka, malamang hindi ka matanggap. Reputation lang dito yun, mga kapatid. Sa totoo, dito lang po yun, yung isa, kapatid sa abogado. Abogado ako, ano na sila po? Sinusunta ko ba dito? Lala ko yung pelikula eh. Pulis ako! Sabi ng pulis, pasorero ako! Ano ngayon? Inuhuli, pulis daw siya eh. Pasorero ako! Alam mo mga kapatid, minsan yung problema. Pag dumadami yung credential mo, nakakabobo minsan yun eh. Nakakawala ng pagpapabata yun natin. Ano natapos mo? Sa biyaya mo ng Lord, natapos mo po yung Lord, diba? Nakatapos mo na may lang pagkasta. Ikaw, ano natapos mo?
natapos ko po yung pelikula ni Colby. Ikaw ang tapos mo. Dapat gano'n lang po tayo, low profile lang. Tapos ko, engineer po ako. Diba? Ikaw, ang trabaho mo. Supultorero po ikaw, yung balsamador. Diba? Gusto mo, yung balsamador kita. Low profile din tayo mga kapatid. Mahal natin ang Diyos. Tandaan ninyo, ang Diyos ang nagtataas po sa atin. Amen? Kung saan tagalin ng Diyos, masalamatan at purihin mo ang Panginoon. Ganun po kaya. A church can survive persecution or teaching and hardship. This is important. But it cannot survive the loss of love for Christ. Yes, makasurvive ka. Marami rito na-persecute. Marami rito na talagang pinaglaban sa ng Diyos. May mga hardship tayo. Pero pag yung love natin kayo, nawawala na po. Mahirapan ka na mag-survive niya. Tingnan, sige natin ba? Pero may wala na. Ano yung susunod? Isda. Sa kami. Kanina, amoy. Sa kami. Hindi natin mabura. Yung mawala ko, hindi ko nabura. Hinahanap ko yung isda eh. Hindi ko pala nilagay. Kala ko yung nasa tulog. Isda lumabas. Napunta ko ng test. Parang pinatay-kali ko na po yan. Ayan. Kala ko nalagay ko sa dulo. Serious talk mga kapatid. No, serious talk. Tago natin. Ito'y simula na lang. Serious po ito. Let's go back to what we've left mga kapatid. Yung ating first love. Balikan nyo. Lalo na sa inyo na matagal na tapos. Hindi ka pa rin nagpapatuloy na matinutino at maayos-ayos. Balikan nyo kayo mga kapatid. Mabilis lang ang buhay natin dito sa mundo. Tandaan niya. Mabilis lang ang buhay natin. Hindi na po nagbibiro ang mga kapatid ng kaliwan. Napakabilis lang. Kung maglilingkod tayo, maglilingkod na tayo ng Ama. Amen? Kung maglilingkod na tayo, maglilingkod na tayo ng seryoso. Hindi po ito laro-laro mga kapatid ko. Seryoso usapan po ito. Buhay at kamatayan po pinag-uusapan dito. Kaligtasan at kapahamakan ang pinag-uusapan natin dito. Mahal ko rin ang saling kaligtasan ko. Kaya hindi ako mangangaral na ikaiibiyar ko po mga kapatid. Iyon yung aking prinsipyo sa buhay. So we have to go back to the beginning. That is rekindling our fire. So with that, I will lahat ito ngayon mga kapatid. I will be praying if you want to go or to come rather dito po sa altar. Just come to the altar of grace. I believe that the Lord has something special for you. Hallelujah. So, before we sing this song, consecrational song, just bow down our heads, close our eyes, and tingnan natin kung saan tayo nakukaw sa pangangaral ng salita ng Diyos. At sa pangangaral ng ating Panginoon sa salita niya, i-check natin ito. Kung gusto natin makalapit, makabalik, they can pray ba? I will be praying for you. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. I mean, in preaching, medyo mabigat siya, Panginoon. We left our first love, Lord, yung passion, yung inil, kundi yung tinawala, Panginoon. Kaya, Lord, malapit po kami una, gaya sinabi niyo, iniisip namin kung saan kami bumaksa. Maraming, Lord, nagkaroon kami ng mahabang time sa pagnood sa social media. Maraming nagkaroon kami ng mahabang time na neglect namin, Lord. Kailangan namin mag-pray, pero babad kami sa work. Kahit sa work, di na kami makapag-pray. Lord, aming inaalala kong lahat at humihingi po kami ng tawag. Iba, Lord, baka nasa idle moment, dalangin mo, Diyos, na maalala nila kung saan sila nahulog at abutin niyo po sila, Panginoon. Mahirap po, Lord, especially as you remind us with this church, O God. As you said, Lord, aalisin mo ang lampstand. Abigat po yun, Panginoon. Kailangan namin lumaban.
sumurvive, Panginoon, especially in these last days. Kaya aming Ama, malapit po kami sa inyo, papakumbaba. At humingi po ng tawad, Panginoon. Dalangin po, Diyos, yung mga nais bumalik, nais mag-alay muli ng buhay, dalangin po, Panginoon, huwag din po sila. Huwag din po sila. Papabayaan na gabi muli, Panginoon, sa inyong kaharian. At sa mga mensahe, Panginoon, naabot na rin. Dalangin po, Lord, na maging butoy ko sa aming mga puso. So, liboy, mamunga, Panginoon, lumabo ang mga. Dalangin ko po, Diyos, na kayo po, Panginoon, maghari sa amin. I pray, Lord, my brother, Lord, na my left, in Jesus' name, Lord, na kasi po siya. May lang po siya, Panginoon. I pray in Jesus' name. Huwag niyo po siya naman. Discharge, Lord, hindi ko pabayaan. I want to go back, Lord, our first love. Kami na dito, when we do ministry, because, Lord, we love you. Salamat sa iyo. I pray, people at the back, on my left, on my right. Pero po, Lord, yung bahagin ko sa iyo. Salamat sa iyo. When you sing praise, all is stripped away, and I simply come. Salamat sa Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord. Coming back. It's all about the Lord. King of endless world, no one could express how much you deserve. So we can move. All I have is yours. Where is the bread? I'll bring you more than a song, or a song itself.
for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sing for the last time. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Pinupuri ka namin, Diyos. Mahalagin salamat sa iyo, Panginoon. We are here, Panginoon, repenting our sins. Ibahin mo, Lord, Panginoon, ang init ng amoy sa amin na nasa paglilingkod. And the reason, Lord, it was we that you, O God. We love you so much, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Thank you, O God. All glory belongs to you. And honor belongs to you. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Please remain standing as I call on. As I call on our ushers. And we will be having our communion because this is our first Sunday. And I'm encouraging everyone to partake. For those who are not yet baptized, huwag po muna na kapatid. So I will pray for the emblems. Shall be on down on our heads. Father in heaven, thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, Panginoon, na makabuti niyo po sa amin. As we go on, continue with this service, Lord. In our front, we have the emblems of your blood and of your body, is juice and bread. I pray, Lord, that you anoint this, gawin mo sagrado ito, Ama. As we partake, O God, remember, Lord, the first love of yours that you did on the cruel cross of Calvary. We remember, as you said, forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Thank you so much, Lord, doon sa pag-ibig na yun, Panginoon. Salamat, Lord. Bless me po my emblems nito, Ama. In Jesus' name. In Jesus' name. Ikot po mga kapatid. One. Huwag po tayo mga kapatid. Hallelujah. Oh God, thank you so much, Lord. Sige po. Glory, glory, glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord, for this love. Thank you, Lord, for your words. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, God. Salamat sa iyo, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We give you honor, we give you praise. Worship is yours, Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Shall we all stand, brothers and sisters? Reading the book of 1 Corinthians chapter 11, and 23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Thank you, Lord God, for this emblem that represents your body crucified in the cruel cross of Calvary. Thank you, Lord, as we partake this emblem, Lord, we are very grateful that you sacrificed your life for all of us. Thank you so much, Lord, and that's for me the greatest love of all. Kaya salamat, Lord. Bless me po ito, lahat ng kapatid naman. All glory belongs to you in Jesus' name. Then the juice. Hallelujah. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Thank you, Lord, once again that just your body crucified on the cruel cross of Calvary, but also, Lord, the blood that was shed on it. Thank you, Lord, with the shedding of blood, you said there is a remission of sin. Thank you, Lord, Panginoon, for this emblem. And as we drink this, we are remembering, Lord, not just your sacrifices, but your love for all of us, Lord. Thank you, Lord, for this merited favor. Thank you, Lord, for this greatest love of all. Bless you po, Lord. Alayin niyo po lahat ng magpapakitikan. Lahat ng papuri, isang basay lamang in Jesus' name. Hallelujah. Dalampakan po natin ang Lord ang kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po natin makaupo muna. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, sige po, hanap kayo ng pesto. Habang kinuha po ninyo yung mga red envelope, let's go on to our announcement. Ano yung mga announcement natin dyan natin? Wala? Hindi pala yung lalagay. So, meron tayong kumain every Wednesday. That's 7 p.m. So, kung available kayo, pwede kayong pumunta dito mga kapatid at tinatalakay po natin ang book of 2 Corinthians. So, punta po tayo ng 8 something na naman yun. Mahaba na yung 8:30. Then, Friday, meron po tayong prayer meeting. And usually, mga kapatid, hinahanap ko ito early as 7 p.m. Kung nais ko pumunta, okay naman. Sige po, yung ushers, tawagan ko na po dito sa harap. Para ako nag-announce po ako, diretso na po tayo. Diyan ka ba? Paano magagawin? Pupunta sa'yo? Opo. Okay. Ayan, habang sumasayaw, Mr. Games. Then, Sunday, 8 a.m. po tayo, mga kapatid. So, huwag niyo pong kakalitaan palagi yan dahil po'y pinaka-importante po, mga kapatid. Tapos, tuwing hapon po, meron po tayong alas, yung mga nag-aaral po ito. Sunday, may klase ba sila mamaya, ma'am? Meron? May klase kayo mamaya. Kung graduate na kayo, kung magtitino kayo. Okay? Graduate na kayo kung magtitino kayo.
nag-graduate na sila. Tapos, meron tayong Bible School, gusto nyo mag-enroll, tuloy pa rin yun. At syempre, yung ating discipleship. Tuloy-tuloy po yun, maganda po yung tinatalakay sa discipleship po natin. Malaking bagay po yan sa bawat Christian. Okay? Meron pa ba akong nakalimutan? Iaan lang po sa mga GCs natin. At check po kayo doon mga kapatid kung ano po yung mga special announcement. Tayo po natin, tumayo. Pasalamatan natin ang Lord na. Okay ka? Wala na tumahapon? Gusto mo pang umabot? Amen. Salamat po Diyos. Tangaling ito, salamat sa mga biyaya niyo po, mga awit na nilagay niyo po sa puso't isipan. Maraming salamat po Ama. Kasama ka namin sa umaga nito at naniniwala po kami sa maghapon, isasamahan niyo po kami Ama. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Sa ginamit po sa mga kapatiran nandito, at palahin po Diyos ang bawat isa. And as we part our ways, we pray that you take care of us, Lord, as we go home. And some of us will be staying here. At yung iba, Panginoon, they will be coming back later, siguro mga 1 p.m. o 1:30. Ingatan niyo po kami lahat, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa napakagandang umaga nito. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po. Again, lahat ng papuri, nagsamba sa lamang itong aming samang panalangin sa ngalan namin, Panginoong Diyos ng buhay, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, medyo pangilan tayo. Pasensya niyo na muna dahil meron tayong mga activities na ginawa. With that, congratulations. Nakaraos po tayo. Mabuhay kayong lahat. Kumain kayong lahat. Pagpalain ng Lord. God bless you.